So ayun mga kabengador, what's up? Magandang gabi po. Ayan. Welcome sa ating live stream. Kamusta po ang lahat? Ayan. Shoutout po shoutout. So ngayong gabing ito mga kababayan, no? Ay bago pala ang lahat, ayan, binabati ko ang mga taga-subaybay natin. Ayan, magandang gabi po at pa-share po ng ating live ngayon dahil naku, napakaganda ng tatalakayin natin mga kababayan. Exciting, di ba? Oo, nasa exciting part na kasi tayo ng investigasyon, no, ng flood control issue, di ba? Siyempre, hindi mawawala diyan yung mga mga whistleblower, ha? Yung mga mga alagad ni Badjula. Siyempre, tatalakayin natin yan. Sino ba yung mga alagad ni Badjula na yan, di ba? Siyempre, yung mga alagad ng mga magnanakaw. Oo. Di ba? Oh, kasi nabalitaan natin mga kababayan na ibalita na meron na ngang kumantang whistleblower. I'm sure alam nyo na yan mga kababayan, di ba? I'm sure. Ayan, shout out po mga kabengador. Binabati natin ang lahat ng mga kabengador natin na sumusuporta magmula noon hanggang ngayon, no? Oo. Boss, si Smaglas, Pikwasya. Bisita natin si Saldigo Oo, hindi na po siya go. Kasi go na ng go eh. Oo, parang si Bongo, ganon. Diba? So ayun mga kababayan, ang una natin tatalakayin, of course, itong pagsuko po ni Sara Diskaya sa NBI. Oo, marami kasing katanungan ang ating mga kababayan hinggil dito sa pagsuko niya. Ano daw ba ang dahilan bakit napaaga? May mga question dyan na may banta ba sa kanyang buhay? Meron bang meron bang mga senador na nanliligaw, no, para hindi ikanta ni Sara Diskaya, 'di ba? So yan ang mga pag-uusapan natin at bibigyan natin ng reaksyon mga kababayan. So hit like muna mga kababayan ko. Hit like nyo muna mga kabengador, okay? Bago tayo magsimula, ayan, shoutout muna of course, ayan sa ating mga viewers. Ayan, syempre, ang ating mga kabengador, ayan. Sila Ballpoint Man, ayan, Boss Mike, at sila Boss Koy, ayan, Yolo, ayan, Utol Chris, at iba pa, marami, di ba? So, kasi abutin tayo ng madaling araw pagka isa-isa. Alam niyo naman kung gaano kadami ang mga bumibengga ngayon. 'Di ba? Yung mga bengador, kahit saan yan bebenga yan. Hindi bembang iba po yung bembang. Yung bengbang door, iba po 'yon. Taga Davao po 'yon. Nananaksak po 'yon pag nabibitin, ha. Kilala niyo naman siguro yung magwo-world tour. 'Di ba? Oy, pagpasensyahan niyo na yung boses ko, medyo malat kasi ikaw ba naman na dire-diretso ka magsalita di ba? Siyempre, ganun talaga pagka husky voice na tinatawag. Mas maganda yung mga ganyan, medyo husky yung natin, dating, di ba? So, but anyway, mga kababayan, eto, tutuhugin na natin ito bago patuhugin ng iba to. No? Ito nga po, itong sinabi dun sa balita kung bakit po sumuko ang mga Diskaya. Okay? Ito po yung kabuuan ng istorya dyan. Okay? Sa mga hindi pa nakapanood, at dito pwede kayong mag-comment, magbigay ng saloobin nyo. Okay? Pinapahintulutan po kayo ng Bengador. Huwag po kayo mahiya, bebenggahan lang natin ng bagya to.
manalo si Sarah sa 2028 sa Lotto. Anak ko po. Wag mo nang ipanalangin manalo sa ano yan, sa Lotto. Kahit sa Lotto, wag na. Kahit sa sweepstake o wedding, wag na. Oo. At hayaan na lang nating mabulok yan kung mabubulok yan, di ba? So, eto nga mga kababayan, pakinggan natin ha. Ah, mm, yeah. Nax, no? Parang visitor, no? Oo, sabi ng kanyang tagapagsalita. Well, the good thing naman dito sa pagsuko ni Diskaya, parang pinapatunayan niya talaga na willing niyang ikanta kung sino pang ikakanta. Tama ba? Oo, kasi ikaw bilang isang na, ano, 'di ba, contractor o na may mga kasabwat na ano, senador at kung sino-sino pa, 'di ba? Na mga kongresista at mga matataas sa kapulungan, no? Talagang matatakot ka sa buhay mo. Aba, kahit ako mga kababayan, kung ako may hawak ng tinatawag ng mahiwagan susi, no? Para makulong yung mga tampalasang kutong lupa, no, sa Senado at sa Kongreso, aba gagawin ko 'yon. Aba hindi ako magdadalawang isip na ilaglagan yung mga 'yan. So dito mga kababayan, nakikita ko personal ano ko ito, personal opinion ko at nakikita ko, feeling ko, meron talaga, meron talagang at marami malamang sa malamang na nagbabanta sa buhay nito. Oo. For sure 'yan. Kayo kayo ba naniniwala kayo na walang nagbabanta sa buhay niyan? Napakakalaking tao ang mga dinawit niyan. Ah, 'di ba? Ang dami mga kilalang mga magnanakaw noon pa man, 'di ba? Kaya eto mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit talaga sumuko ito, para hindi na siya kaladkarin. Kasi hindi sila na mismo nagsabi, hindi pa naman na-order yung warrant, pero kusa ng sumuko. Kasi nga, 'di ba, mas maganda yung maimbestigahan ka ng maaga, 'di ba? Maikanta mo na kung sinong maikakanta mo kasama mo sa oblo, 'di ba? Kailangan 'yun tuloy natin. Yes. Mm. Oo, mm, 'yun. So, isa rin pala, sa dahilan mga kababayan kung bakit itong, Diskaya ay, bigla na lamang pong ano, 'no, sumuko ay may posibilidad na gusto talaga nilang maging,
state witness. Sa tingin nyo ba sumisip-sip, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Ako feeling ko yung personal na ano niya, personal na ano sa kanila, pagsuko nila sa NBI, ay nakikitaan ko rin ng personal interest. Baka mahilot nga naman ang DOJ no, na maging state witness sila. Dali na lamang witness at wag na ikulong. Kayo ba papayag kayo hindi ikulong yung mga yan? Diba? Papayag ba ang taong bayan na hindi makulong? Kasi parang ang sinasabi nila, 'di ba, willing silang tulungan ng gobyerno. Willing kung tutuusin kayo nga dapat ang anuhin diyan dahil hindi magkakaroon ng ganyan na pagbaha, 'di ba? Kung inayos nyo kahit na sabihin nating finish yung project 'di ba? Yung mga binigay nyo na mga hindi naman na proyekto, hindi naman pulido. 'Di ba mga kababayan? Hindi po pulido kaya nagkaroon ng baha. Imagine that. Tapos parang ang gusto nila ngayon maging star witness sila. Nako Diskaya. Parang gusto mo pang lumusot Ang tanong, palulusutin ka ba? Yan ang katanungan, 'di ba? Tuloy natin. Ah, ah, hmm. Na, tigil muna tayo. Medyo nabingay ko doon, no? Medyo nabingay ko doon sa legal. Okay, medyo nabingay ko dito. Nako po. Nakaka-high blood, no? Nakaka-high blood yung mga ganitong klase ng palusot, mga kababayan. Yung sasabihin mong tawag dito, galing sa kabutihan. So meaning to say, kailangan magpasalamat pa kami sa inyo. Ganun ba yun, Sara Diskaya? Kailangan ba magpasalamat pa ang sambayan ng Pilipino para sabihin na, ay, salamat. Salamat, Diskaya, at galing pala sa mabuti at dumaan sa proseso yung pera nyo. Nagaling sa taxes naming mga Pilipino. Ganun ba yon? Ganun ba? Ha? Kayo mga kababayan, ayan, shoutout sa mga bagong pasok Diba? Nakaka-bingi yung sinabi no? Tuloy natin. Ah, ah, Eto sasagutin natin. Okay. Eto sinasabi ni Sara Diskaya, katarantaduhan po ito. Paano mo nasabing legal? Oo, dumaan kayo sa public bidding. Pero meron na kayong katransaksyon para mapunta sa inyo ang project. Paano mo sasabihin na legal ang isang bagay na dumaan sa illegal na proseso? 'Di ba? Ginagawa tayong tulongges nito. Hindi ka naman magkakaroon ng mga proyekto kung talagang dumaan yan sa tamang bidding. 'Di ba? Suntok sa buwan na lang kung makakuha ka ng isa, dalawa, tatlo sa loob ng isang taon. Kahit magtanong po kayo sa mga nagpa-public bidding, ang kalaban nila dyan, yung may mga koneksyon sa loob. Ganun yun. Huwag ganon, Sara. Sara Diskaya. Huwag kami ang tulonggisin mo, iba na lang. Diba? Huwag si Birador Pikwa.
mapapasubo ka. O, tingnan mo, sunog na agad yung alibay mo. Diba? Hindi kasi pwede yung sabihin nyo na, na kayo, nagsabuatan kayo at dumaan sa tamang proseso. Ganun ba yon? Dumaan sa tamang bidding or tamang proseso. Itong, pagsasabuatan nyo, ganun ba yon? Kaya naging legal yung pera nyo at wala kayo ninakaw? Automatically, no, pag may sabuatan po, mga kababayan, ninakaw. Pinagkaisahan nyo yung proyekto para mapunta sa inyo. Mai-award sa mga diskaya yung salapi na galing sa taong bayan. Oh. Paano mo sasabihin? Eto namang attorney ni Sara Diskaya, parang abnormal din, ano? Magdadahilan rin lang, di ba? Pangtulongges pa. Oh, wag nyo kaming tulonggesin dito. Dahil kami, may mga alam kaming literal. Di ba? Tuloy natin. Eh, oh, oh, totoo. Oh, correct. Oh, hindi po ba marinig yun sa audio po? Hindi po marinig yun sa video? Wait lang po, ha. Wala ba kayo naririnig sounds? Wait lang po. Hindi naririnig. Pero kanina okay. Hmm. Hmm. Ayan po. Has to be proven pa in court. Pero napunta ang usapan doon sa ano, kung ganun, na legal ang pera ng mga diskaya, bakit sila nakapagbayad ng mga daan-daang mga milyong piso na panuhol sa mga district engineer, mga public works officials, and if ever mga politiko? How are they able to afford yung pagbayad ng mga perang ito na Ayan, okay na po ba? Okay na, wala pa rin? Okay na po. Ayan. Okay na, okay na. Oh, sige, ulitin natin, ha, mga kababayan, kasi
Maraming hindi nakarinig eh. O, ulitin natin dito banda. Okay. Sa mga kinakausap ninyo na mga demand, ang sabi ng gobyerno, bagamat hindi nagkakasundo doon sa ibang mga issues gaya po yung pagiging state witness o bahagi ng witness protection program at doon sa issue ng restitution. Vicky. At nabanggit ba nila yung pagnanais na maging state witness? Ang sabi ni Atty. Samaniego, interesado pa rin ang mga diskaya na maging state witness. Ang problema daw nila, ayon kay Atty. Samaniego, ay paiba-iba ang mga hinihingi raw ng kanilang mga kausap, whether it's the prosecution or the ICI or the DOJ. So we were asking them, so ano yung paiba-iba dun sa mga kinakausap ninyo na mga demand? Ang sabi niya, for example, restitution daw. Ang korte lamang, ang kanilang panig, korte lamang daw ang maaring mag-utos ng restitution o civil liability sa kanilang mag-asawa. That's number one. Number two, as far as the couple is concerned daw, according to Atty. Samaniego, legal ang lahat na perang kanilang pag-aari. Wala raw silang ninakaw sa gobyerno, wala silang dinampot o dinukot, at lahat ng kanilang mga kontrata ay dumaan sa proseso, sa public bidding, at in effect, wala silang ninakaw. That is as far as they're concerned. So ang sinasabi nila, anong restitution na pinag-uusapan natin kung wala naman kami ninakaw? Yan po yung kanilang panig. Di ba? Sabi nila wala daw sila ninakaw. Hindi mo matatawag na mga kababayan, ito tandaan natin hindi matatawag na dumaan sa tamang proseso ang project na yan hanggat na may nahuhuli na mga kasabwat. May nahuling mga kasabwat sa loob eh. Kasi po, sa hindi po nakakaalam, pag yan ay dumaan sa public bidding, marami kang kalaban dyan. Idinadaan lang nila sa public bidding para maging legal ang proseso. Tama po yun. Pero, kung tutuusin, illegal siya kasi hindi pa man lumalabas ang proyekto at yung bidding, may nagchuchuchu na galing sa loob. So paano magiging legal 'yon? Hindi po legal na matatawag 'yon. Shout out dun sa kabobohan ng attorney mo, Sara Diskaya. Paano niyo nasabi na galing sa legal at wala kayong ninakaw, niluto nyo nga. 'Di ba? Niluto nyo eh. Buti sana kung hindi nyo niluto. Yan, pwede mo sabihin na yan talaga in-award sa inyo. Di ba? Kaya wag kami, Iba na lang. Yung mga DDS na lang, Kasi yung mga DDS, yan sila Marcoleta, sila Bato, 'di ba? Sila Aimee. Yan maniniwala sa inyo. Ipagtatanggol kayo niyan. Mga tulongges din yan eh. Pero kami na mga taong bayan, especially may alam, sa mga bidding, public bidding na yan, wag kami. Mapapalabang kayo, 'di ba? Oo. Wag sa bengador. Masyado tayong tinutulongges nitong mga ito, mga kababayan eh. Nagfi-feeling victim pa sila. Putya sila na nga ang nakasagasa sa atin, sa sambayan ng Pilipino nagkamatay during nung panahon ng mga diba, ng pagbaha dahil sa mga kagaguhan, pagluluto ng mga bidding, diba, na ginagawa nila. Tapos sasabihin, walang nilabag na batas. Sasabihin, inosente sila. Ang sasabihin galing sa legal ang ang pera nila, legal na pagnanakaw, mga kababayan, mga kabenggador. Yun ang tinatawag na legal na pagnanakaw. Kasi dumaan sa kasabwat eh. Di ba? Lihiti mo, dumaan po sa kasabwat. Ilang kasabwat yan, yung sinasabi nga ng ating mahal na Pangulo, ilang for the boys yan. Di ba? Hindi, tanungin natin sila, yung mga contractor na yan, na mga sangkot sa flood control na, ilan ang for the boys? Di ba? So wag kami.
Alam namin kung gaano kayo katuso. Mungkatin nyo yung mga public bidding na yan. Ito sa totoo lang, pagka umaabot po ng bilyong piso, asahan nyo po, yan po ay meron ng may-ari. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Galing po ako sa mga public bidding. Umalis po ako sa kumpanya namin dahil hindi kaya ng konsensya ko. Naknanto ko pagka pumunta kaming procurement, tatanong kami kung may project, eto po. Tapos pagka mayroon na po may-ari niya. Ano na po ni Mayor yan? Ano na po kay Congressman, ano po yan? Malala ang sindikato dyan. Tapos kami, tutulonggisin mo kami. Wag si Birador Pikwa, no? Alam ko ang diskartiyan nyo. Nako, yung mga maliliit na ahensya, yung mga grabe rin, talamak din dyan. Sana maimbestigahan din yung mga yan, no? Marami dyan, hindi lang itong mga kontraktor. Ang lang dito, ang kaibahan lang sa mga maliliit na public agencies, yung mga yon, pityo-pityo lang. Kumbaga barya-barya lang ang kickback. Ang matindi dyan, yung mga sa OBP, yan. Yun sa mga railways, tulay, yan. Yung kaya Diskaya, yan. Ganyan na malalaking kickback. Tingnan nyo, bilyunan ng usapan. Diba? Tuloy natin. At pagdating dito nga sa kayamanan ng mga Diskaya, marami nang na-free sa kanilang mga asset. May naging pahayag ba, Abogado Diskaya, kung kumusta na yung mga assets talaga ng mga Diskaya? Ang pagkakasabi ni Atty. Samaniego, at this particular point, financially constrained yung mag-asawang Diskaya. Actually, Jiggy, interesting discussion namin kanina with Atty. Samaniego Kasi yun nga, ini-insist ni Atty. Samaniego na legal lahat ng kaperahan ng mga Diskaya at wala raw sila ninakaw. Yeah, that's true that it has to be proven pa in court. Pero napuntang usapan dun sa kung ganun, na legal lang pera ng mga Diskaya, bakit sila nakapagbayad ng mga daan-daang mga milyong piso na panuhol sa mga district engineer, mga public works officials, and if ever mga politiko? How are they able to afford yung pagbayad ng mga perang ito na napakalaki sa mga taong yan na nanunuhol daw sa kanila? Ang sabi ni Atty. Samaniego, let's be realistic daw. Let's be realistic. Talagang gawain yan na suhulan doon sa mga public works contracts. So next. Ayan. Ito yung kasi, attorney. Diba? Yun yung sinasabi natin. Pero ang totoo niyan, malamang sa malamang mga kababayan, ang Diskaya, nag-umpisa yan, alam nyo kung saan, possible, pondo. May nagpondo po dyan. May nagpondo dyan. Imposibleng wala. Bago ka maka-afford kasi, ang kalakaran po nila, di ba sila na mismo nagsabi, ang kalakaran po nila ay yung mga bidding ay magbibigay na agad sila ng paunang bayad, ng paunang porsyento dun sa mga district engineer. Ngayon, syempre kung wala kang malaking kapital dyan, wala kang bilyon na kapital, mga kababayan, mangangamote ka dyan. Magiging 5 kamote ka dyan. Sa loob ng 1 taon, pagpalagay na natin. Sa loob ng 1 taon, nakatanggap sila ng 3. Bilyon yung project na yon. Saan ka kukuha ng pangluwal mo ron? Diba? Sa mga district engineer na yon. Syempre, mayroong nagpipinance sa'yo. Ganun yon, mga kababayan. At yun nagpipinance na yon, nasa loob, gumagawa ng budget. Di ba? Simpleng arithmetic lang, pinapaikot nyo pa kami. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na walang pumupondo sa inyo. May pumondo sa inyo. Di ba? Kasi ganyan talaga kalakaran dyan, mga kababayan. Merong mga public official na nangihingi agad po ng kanilang porsyento. For example, 30% or 20%.
Yung ginagawa ni Saldico, hingi siya. So yun, papaluwalan agad yun para yung project, kahit wala pang pirma, pero yan, nakatimbre na yan sa procurement. Ganun po yun. Tandaan nyo yan. Question namin is, kung ganun, saan nila kinukuha ang pera para Correct. manuhol? If Oo. you're doing the projects properly, implementing the projects as bidded out, dapat sapat lang yan para sa proyekto. Saan mo Correct. kinukuha yung perang panuhol na ayon sa'yo, legal naman? Yan yung sinasabi natin. May pondo. Ang tanong dyan, sino nagpondo sa Diskaya? Di ba? Mahabang proseso pa yan, mga kababayan ko. Marami pa pong lalakbayin niyan, pero nandito na tayo sa exciting part, ika nga. Ang sabi ni Atty. Samaniego, well, from the very start daw, quadruple A contractors ng mga Diskaya at doon sila humuhugot ng pera. So ibig mo sabihin, sabi namin, ibig mo sabihin na from their own savings, kinukuha ng mga Diskaya ang panuhol nila doon sa mga politiko at sa mga engineer? Ganun daw. So medyo... Wala pong ganon, walang ganon, maniwala kayo. Walang tanga na magninegosyo, magbibigay agad kayo sa tingin nyo na hindi nila alam kung oonsihin sila. Taking risk yung gagawin ng Diskaya. Biruin mo, personal savings nila, kalokohan po yun. Hindi po yun. Pera po yun. Kung sino mang congressman or kongresista or senador ang kausap nila, yun po yung totoong nagpapaluwal. Kasi hindi pa po yan maa-approve hanggat wala pang budget. Pag sure na ang budget dyan sa DPWH, mga kababayan, ang ginagawa niya mga yan, kanya-kanya ng lutuan yan. Ganun po yung ginagawa yan. Kaya wag kami, attorney, no? Wag kami ang lokohin mo. Sabihin mong galing sa savings, kata-kata ka, na kahit ikaw, kahit kayong mga nanonood na mga negosyante ngayon, kayo ba magbibigay ba kayo ng advance payment or panuhol doon sa mga district engineer ng milyong-milyong piso, iluluwal nyo, pero wala pang kasiguraduhan yung proyekto na yon? Of course, meron ng kasiguraduhan. Diba? At yung na yon, milyon-milyon na yon, katarantaduhan po na nanggaling yon sa mismong savings account nila. Dahil wala pong ganon, walang negosyanteng maggagawa ng ganon nang walang pumupondo. Binulungan na yan. Ang nagluluwal po niyan, yung may gusto ng proyekto na yon. Tandaan niyo yan. For example, ako, gusto ko yung proyekto na yon, kakausapin ko si Timothy. Ngayon, ang laki ng budget nito, 800 billion pesos. For example, ngayon, kakausapin ko si Timothy. Timothy, eto lulutuin ko to sa loob. Ngayon, kunwari, ikaw yung iaano ko, ipapasok ko. Ngayon, pagka nakapasok ka na, ipapakilala na kita. Nasabihin ko, ay kilala ko yan, atin yan, ganyan-ganyan. Ngayon, ikaw lang bahala. Ito yung pera, ito yung panuhol mo sa kanila. Pero kung sabihin mo na hindi galing sa kanila yon, sariling pera, kalokohang malaki po yan. May nagpondo talaga dyan. Yun yung pinupunto nung nag-i-interview. Pinupunto po nung nag-i-interview saan nanggaling na pondo yung pinansuhol mo na milyon-milyon. Diba? Wala ka pa naman project. Hindi pa naman na-release yung budget. Utang pa po yun, mga kababayan. Ganun ang public bidding na tinatawag. Establish ng konti, pero that's their point of view. Na ayon sa kanila, legal ang pera ng mga Diskaya at ang anumang pinanggagastos nila para panuhol sa mga engineer ng DPWH, yan daw ay kusang loob na nilalabas nila mula sa kanilang sariling bulsa. Jiggy. Maraming salamat, Bok. Ed Linggao live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Mga kababayan, narinig nyo naman itong
sinabi ng attorney. Kayo ba naniniwala kayo na talagang inosente itong Diskaya, mga kababayan? Naniniwala ba kayo, mga kabenggador, na itong ginagastos na pera ng pamilya Diskaya sa kanilang pagkainan galing sa legal? O, uulitin natin sa mga bagong pasok. Tandaan nyo po ito, ang mga magkakasabuat ay never pong magiging legal yan pag dumaan sa tinatawag na under the table. Paano magiging legal ang under the table? Sige nga, pakipaliwanag nga mga DDS. Mga DDS, di ba? Pinagtatanggol nyo to si Diskaya, pakipaliwanag nga sa amin na mga loyalista kung ano ang definition nyo sa under the table. Kung ito ba ay legal or illegal. Di ba? So huwag kami, huwag nga mga merong laman ng utak. May mga sustansya ang utak. Huwag, no? Huwag nyo subukan. Masosopla kayo. Gangster. Diba? We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause